Nagbukas ang pelikula sa Desyembre taong 2022, habang ang isang lalaking nagngangalang Dan Foster ay nagbibigay ng panayam sa kausap niya sa cellphone para sa posisyon bilang lab researcher. Umaasa siya na ang kanyang record sa militar bilang Green Beret at ang kanyang kasalukuyang trabaho bilang biology teacher ay makakatulong sa kanya na matanggap sa trabaho. Pagkatapos ay pumasok siya sa kanyang tahanan kung saan nagdaos sila ng Christmas party at tinawag ang kanyang anak na si Muri upang tulungan siyang dalhin ang mga pinamili. Kasunod nito, lumabas si Dan para tapusin ang tawag ngunit nalaman niyang may ibang nakakuha ng trabaho. Ito ay lubos na ikinadismaya niya, ngunit pumasok siya sa loob upang panoorin ang Qatar World Cup sa TV kasama ang kanyang anak. Pagkatapos ay nag-usap ang dalawa tungkol sa kinabukasan ni Muri, ngunit may kakaibang nangyari sa telebisyon. Ang laro ay biglang naputol nang lumitaw sa field ang kumikinang na malaking usok at kuryente at nagsimulang lumabas dito ang ilang armadong sundalo. Pinamumunuan sila ng babaeng nagngangalang Teniente Hart na nagpaalam sa lahat na sila ay nanggaling sa taong 2051. Isang alien species na kilala bilang White Spike ang sumalakay sa mundo at karamihan sa sangkatauhan ay nalipol. Ang mga sundalong ito ay narito upang hilingin sa mga tao na maglakbay patungo sa hinaharap kasama nila at tumulong sa pakikipaglaban sa digmaan sa susunod na 12 buwan, kaya ang mga bansa sa buong mundo ay nagpadala ng pinakamaraming sundalo hanggat kaya nila. Ang mga awtoridad sa hinaharap ay patuloy na humihingi ng mas maraming tao, at 1/4 lamang sa mga sundalong ito ang nakabalik ng buhay. Nang maubusan na sila ng mga sinanay na sundalo, sinimulan ng pamahalaan ang pagdraft ng mga sibilyan para sumali sa laban. Isang araw, may biology class si Dan nang mapansin niyang parang walang nakikinig. Huminto siya sa pagtuturo at tinanong ang mga estudyante kung anong paksa ang gusto nilang pag-usapan. Isang estudyante lamang, na nagngangalang Martin, na nahuhumaling sa mga bulkan ang nagtaas ng kamay. Gayunpaman, ang pag-uusap na ito ay naputol nang makatanggap si Dan ng mensahe sa kanyang cellphone na nagpapaalam sa kanya na siya ay na-draft para sa digmaan. Maya-maya ay pumunta siya sa pinakamalapit na opisina ng militar upang kumpirmahin ang balita. Ipinaalam kay Dan na mamamatay siya sa loob ng 7 taon kaya naman pasok siya sa requirements para isabak sa digmaan. Sa gulat, nagtanong si Dan ng maraming katanungan ngunit ang opisyal ay nagbigay lamang ng hindi malinaw na sagot. Hindi sila nakikinig sa mga sinasabi niya at nilagyan ng device ang braso niya. Pagkatapos, sinabihan siya na sinusubaybayan siya ng device at tutulungan siya sa hinaharap na digmaan. Hindi rin ito maaalis hanggang sa bumalik siya mula 2051. Nang gabing iyon, nakipagkita si Dan sa kanyang asawang si Emmy at sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari. Nataranta siya at sinabing dapat silang tumakas sa gobyerno, ngunit ipinaliwanag ni Dan na sinusubaybayan ng device sa kanyang braso ang bawat galaw niya, kaya mahahanap sila ng awtoridad saan man sila pumunta. Nang wala ng ibang pagpipilian, iminungkahi ni Emmy na bisitahin ni Dan ang kanyang nawalay na ama, si James. Ang matanda ay bihasang inhinyero at hindi mag-aalerto sa mga awtoridad dahil labis ang kawalan niya ng tiwala sa gobyerno. Pagkatapos ay nalaman natin na ang ama ni Dan ay umalis sa pamilya pagkabalik mula sa Vietnam dahil hindi niya nakayanan ang trauma at karahasan na kanyang naranasan. Ang pag-abandonang ito ay nag-iwan ng malalim na peklat kay Dan at nagdulot ng sama ng loob sa kanyang ama. Makalipas ang ilang oras, at ubiling pinuntahan ni Dan ang kanyang ama sa garahe ng sasakyang panghimpapawid. Gayunpaman, ang kanilang pag-uusap ay mabilis na naging tensyonado at ang dalawang lalaki ay nauwi sa pakikipagtalo sa isa't isa. Naiinis, lumabas si Dan na nagsabi sa kanyang ama na huwag nang magpadala ng mga sulat kay Muri. Ngayon, walang pagpipilian si Dan kundi magpalista para sa digmaan. Umuwi siya at nadatnan niyang naglalaro ang kanyang anak sa likod bahay. Sinubukan niyang magsinungaling, nagpaliwanag na aalis siya para sa isang paglalakbay, ngunit agad itong naintindihan ng bata na siya ay na-draft. Nangako si Dan sa kanya na babalik siya at niyakap siya bago umalis. Pagkaraan ng isang araw, siya at ang iba pang mga baguhan ay sinanay sa paggamit ng armas at pangunang lunas upang magkaroon ng mas malaking pagkakataon na manatiling buhay. Nakilala ni Dan ang environmental scientist, si Charlie, at isang dating Navy SEAL, si Dorian. Bagamat karamihan sa mga tao ay gustong iwasang madraft, ito na ang ikatlong pagkakataon ni Dorian sa digmaan. Nang maglaon, ipinaalam sa kanila na ang mga White Spike na kanilang nilalabanan ay nawawala lahat tuwing 6 na araw upang magpahinga. Sa sandaling ito, ang mga bagong recruit na sundalo ay ipapadala sa hinaharap. Katulad nito,
Ang mga sundalong nakatapos ng kanilang tungkulin ay ibinabalik din sa kanilang timeline sa loob ng 6 na araw kapag ang mga White Spike ay nag-hibernate. Nang gabing iyon habang nag-uusap ang mga recruit, biglang tumunog ang alarm. Ang mga kabataang sundalo mula 2051 ay sumisigaw na ito ay hindi isang drill at ang mga tao ay nagmamadaling tumakbo patungo sa portal room. Tinanong ni Dan si Teniente Hart kung ano ang nangyayari at binigyan niya siya ng seryosong sagot. Ang huling pasilidad ng pagsasaliksik sa 2051 ay inatake at kapag nawala ito, ang buong digmaan ay magiging isang kabiguan. Makalipas ang ilang minuto ay pumasok sila sa portal room kung saan kumikinang ang pintuan patungo sa hinaharap. Nagsimulang masipsip ang mga tao sa portal ngunit biglang may naganap na error sa mga coordinate ng lokasyon ng landing. Nagresulta ito sa pag-teleport ni Dan at ng iba pa sa langit at karamihan sa kanila ay namatay. Sa kabutihang palad, bumagsak sina Dan, Charlie, at Dorian sa swimming pool sa ibabaw ng mataas na gusali. Mabilis na umalis si Dan sa tubig at sinuri ang kanyang baril. Pagkatapos ay pumunta siya sa gilid ng bubong upang pagmasdan ang lungsod ng Miami na ngayon ay nawasak na. Habang sinisiyasat ng militar kung ano ang mali sa pagtalon sa oras, nakipag-ugnayan ang Chief Command sa mga nakaligtas. Tumugon si Dan at ipinaliwanag nila na bobombahin nila ang lugar dahil napakaraming White Spike sa paligid. Gayon din, kakailanganing pangunahan ni Dan ang combat search and rescue operation para iligtas ang ilang stranded na siyentipiko sa kalapit na gusali na napapalibutan ng mga White Spike. Kinumpirma niya ang misyon at agad na muling pinagsama ang lahat ng mga nakaligtas sa bubong. Hindi nagtagal, nakarating ang grupo sa gusali kung saan dapat naroroon ang mga siyentipiko. Maingat silang pumasok dito at hinimok sila ng Chief Command na mag-ingat dahil ang mga White Spike ay maaaring makaamoy ng dugo mula sa 1 milya ang layo. Sa kasamaang palad, sa lalong madaling panahon ay nakita nila ang pangkat ng mga siyentipiko na lahat ay patay na. Pagkatapos ay inatasan ng Chief Command ang mga sundalo na kunin ang mga hard drive at biosample mula sa lab. Gayunpaman, habang nahanap ni Dan ang mga vial ng mga sample, naabisuhan siya na ang fighter aircraft ay nakadeploy para bombahin ang lugar sa loob ng 6 na minuto. Mabilis na lumabas si Dan at ang kanyang team sa gusali at narating ang hagdan. Ngunit sa sandaling iyon, lumitaw ang ilang White Spike mula sa itaas at nagsimulang umatake sa kanila. Sinubukan ni Dan na labanan mag-isa ang isa sa kanila ngunit sa huli ay nakatanggap ng tulong mula kay Dorian na nagpaliwanag na ang mga nilalang na ito ay maaari lamang patayin sa pamamagitan ng mahinang bahagi sa kanilang leeg o tiyan. Habang ang airstrike ay 3 minuto na sa labas, ang Chief Command ay nagpadala ng mga sasakyang pang-rescue upang kunin ang koponan. Nakahinga ng maluwag ang mga sundalo nang makita ang mga sasakyang militar at sa tingin nila ay ligtas na sila sa sandaling iyon, ngunit biglang sumugod sa pinangyarihan ang 3 White Spike at sinira ang mga sasakyan. Ilang miyembro ng koponan ang napatay sa labanan habang sinusubukan nilang tumakas at ipinagtatanggol ang kanilang sarili. Pagkalipas ng ilang segundo, nagsimula ang airstrike at ang koponan na ngayon ay nasa 7 bilang ay sinusubukan ang kanilang makakaya upang makatakas sa lugar ng pambobomba. Nagsakripisyo pa ang 2 sundalo para maantala ang mga White Spike. Sa wakas, pinahintulutan nito ang natitirang 5 na makalabas sa oras. Pagkaraan ng 1 araw, nagising si Dan sa tabi ni Charlie sa military base sa Caribbean. Hindi nagtagal ay nakatagpo nila si Dorian kung saan nalaman nilang 3 lang silang nakaligtas. Pagkatapos ay nagtanong si Dan tungkol sa kuko ng White Spike na nakasabit sa leeg ni Dorian. Lumalabas na mamamatay na si Dorian sa cancer sa loob ng 6 na buwan, balitang nalaman niya nang siya ay madraft sa unang pagkakataon. Sinabi rin niya sa kanila na ang tanging dahilan kung bakit siya bumalik ng ilang beses sa digmaan ay dahil gusto niyang mamatay sa kanyang mga paraan. Pagkatapos ay ipinatawag si Dan upang makipag-usap sa pinuno ng Chief Command. Sa kanyang lubos na pagkabigla, ito ay walang iba kundi ang nasa hustong gulang na si Colonel Murray Forster, ang kanyang anak. Ibinunyag niya na mayroon siyang PhD sa biotech mula sa MIT na labis na ipinagmalaki ni Dan ngunit idinagdag niya na hindi siya dinala sa 2051 upang makasama niyang muli ang kanyang ama. Ang tanging dahilan kung bakit siya narito ay upang matulungan niya siya sa isang kritikal na gawain kapag dumating ang oras. Tumanggi si Murray na sabihin sa kanya kung ano iyon ngunit iginiit na ito ang magiging pinakamahalagang kaganapan sa kasaysayan ng tao. Kasunod nito, pumasok ang 2 sa tent ng militar, kung saan isiniwalat ni Murray na natuklasan nila ang isang lason na pumapatay sa mga lalaking White Spike. Gusto niya ngayon na tulungan sila ni Dan na makahuli ng babaeng White Spike para matutunan nila kung paano gumawa ng lason na papatay sa kanilang lahat.
Sa kanilang pagpunta sa pugad ng White Spike sakay ng helicopter, inihayag ni Muri na ang mga nilalang ay bigla na lang lumitaw sa Earth isang araw. Lumitaw sila sa hilagang Russia at kumalat sa iba pang bahagi ng mundo, ngunit walang nakakita ng anumang sasakyang panghimpapawid, lugar ng pag-crash, o palatandaan ng pagdating nila sa Earth. Tinanong siya ni Dan kung ano ang nangyari sa kanilang pamilya sa pagitan ng 2022 at 2051. Gayunpaman, sinabi ni Muri na mas mabuting huwag nila itong pag-usapan. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa isang pugad, kung saan sinusubukan ng ilang sundalo na ilagay ang na-corner na babaeng White Spike sa isang hawla. Ang lahat ay tila kontrolado hanggang sa nakalaya ang halimaw at nagsimulang umatake sa kanila. Si Dan, na nasa helicopter ay napansin ng isang pulutong ng mga lalaking White Spike papunta sa pugad. Siya at si Muri ay mabilis na dumausdos pababa at nagawang ilagay ang babae sa isang hawla. Gayunpaman, habang umaalis ang helicopter dala ang hawla, dumating sa eksena ang kawan ng mga lalaking White Spike. Dahil dito ay napilitan ang mag-ama na tumakbo sa sasakyang militar at nagawa nilang makalabas salamat sa heavy machine gun na nakakabit sa sasakyan. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating sila sa dalampasigan at huminto upang magpahinga. Labis na nagalit si Muri na inilagay ni Dan ang kanyang sarili sa panganib at binanggit na kailangan niya ito ng buhay. Pagkatapos ay sinimulan niyang ibunyag ang nangyari sa kanilang pamilya noong 2020s. Tila, sa timeline na iyon, bumalik si Dan mula sa digmaan noong 2051 at sa paglipas ng panahon ay nawalan ng gana sa buhay. Sa kalaunan ay hiniwalayan niya si Emmy at umalis sa bahay upang mamuhay ng mag-isa at malayo sa kanila. Pagkatapos, sa ika-16 na kaarawan ni Muri, nakatanggap siya ng tawag na bumago sa kanyang buhay. Naaksidente si Dan at nagmamadali siyang pumunta sa ospital ngunit nakita lang niya ang huling tibok ng kanyang puso sa monitor. Hindi nakaimik si Dan at hindi makapaniwala na naging katulad niya ang sariling ama, ang taong kinaiinisan niya sa buong buhay niya. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa military base at dinala siya ni Muri sa kanyang lab kung saan sinusubukan niyang gumawa ng lason. Siya ay nakahanda upang subukan ang libu-libong mga kombinasyon upang makahanap ng lason na papatay sa babae. Umaasa si Muri na magawa niya ito sa lalong madaling panahon dahil 21 oras na lang ang natitira bago bumalik si Dan sa kanyang timeline. Kinaumagahan, bumalik si Dan sa lab at tinanong si Muri kung paano niya planong i-deploy ang lason. Sa wakas ay ipinaliwanag niya na ang militar sa 2051 ay nauubusan ng mga mapagkukunan. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niya si Dan para madala niya ang lason sa kanyang timeline at gumawa na marami. Sa ganitong paraan, mapipigilan nila ang digmaan mula sa simula pa lamang. Habang ang dalawa ay nag-uusap, ang computer ay nagsabi sa kanila na ang kasalukuyang pagsubok ay 100% bond, ibig sabihin ay natagpuan nila ang tamang lason. Sa kasamaang palad, ang nahuli nilang babaeng White Spike ay biglang nagising at gumawa ng malakas na pagtawag. Ang buong base ay nilusob ng White Spike sa lalong madaling panahon at sina Dan at Muri ay kumuha ng mga baril upang pumunta sa helicopter pad. Malapit na silang ma-corner ng ilang halimaw at kinailangan nilang bumaril upang makalabas. Kasabay nito, sinabi sa kanila ng automated voice sa pamamagitan ng speaker ng pasilidad na may 3 minutong natitira para maibalik siya ng time jumper sa kanyang timeline. Si Muri na nag-aalala ay iniabot kay Dan ang vial na may lason, ngunit bago sila makatakas ay lumitaw ang White Spike. Nang malapit na itong umatake, bumigay ang sahig sa ilalim dahil sa bigat nito. Ang White Spike at si Muri ay nagsimulang mag-slide patungo sa gilid. Si Dan na desperado ay lumundag sa kanyang anak ngunit nag-teleport pabalik sa gitna ng kanyang pagtalon. Nagising siya sa 2022 na hawak-hawak ang vial na naglalaman ng lason. Maya-maya ay sinabi niya kay Teniente Hart na dapat silang gumawa ng maraming lason at ipadala ito pabalik sa oras. Gayunpaman, ipinaalam niya sa kanya na ang time portal ay nawasak mula sa kabilang dulo at walang sino man ang maaaring maglakbay sa hinaharap. Nang walang ibang magawa, umuwi si Dan at agad na niyakap ang kanyang maliit na anak. Nang gabing iyon, ipinaliwanag niya kay Emmy na nakita niya si Muri sa hinaharap at gumawa sila ng lason ng magkasama. Sinabi rin niya sa kanya na walang nakakaalam kung saan nanggaling ang mga White Spike dahil biglang lumitaw ang mga ito sa taong 2048. Nang imungkahi ng kanyang asawa na ang mga nilalang na iyon ay maaaring lumapag mula sa kalawakan maraming taon na ang nakalilipas, nagkaroon ng ideya si Dan. Ang eksena ay biglang lumipat sa bar kung saan nakikipag-usap si Dan kay Dorian.
Tinalakay ng dalawa ang mga kaganapan mula sa hinaharap at nagkasundo sa paghahanap ng solusyon upang mapigilang mangyari ang digmaan. Kinuha nila ang kuko ng White Spike na nasa leeg ni Dorian at pinuntahan si Charlie. Ang huli, bilang isang dalubhasa sa aghampang kalikasan, ay sinuri ang kuko at nakitang mayroon itong abo ng bulkan mula sa China. Ipinagtaka nila ito dahil ang mga White Spike ay unang lumitaw mula sa hilagang Russia at hindi sa China. Di nagtagal pagkatapos, ang tatlo ay nakarating sa silid-aralan ng biology class ni Dan, kung saan tinanong nila si Martin kung paano maaaring magkaroon ng abo mula sa China ang isang nilalang mula sa Russia sa ilalim ng mga kuko nito. Si Martin na nahuhumaling sa mga bulkan ay nagpaliwanag na ang abo ay maaaring mula sa pagsabog ng Changbai Mountain 1,000 taon na ang nakalilipas. Naganap ito sa hilagang China at napakalaki nito na ang abo ay matatagpuan pa rin sa kalaliman ng mga iceberg sa hilagang Russia. Nang marinig ito, sa wakas ay napagtanto ng grupo na ang mga White Spike ay dumating 1 milenyo na ang nakalipas at naging frozen sa loob ng yelo. Sa pamamagitan ng isang simulation, mabilis nilang napagpasyahan na ang mga ice sheet sa Russia ay matutunaw sa 2048, ang eksaktong taon kung kailan aatake ang mga White Spike. Matapos ang kanilang pagtuklas, hiniling nila sa US Air Force na pondohan ng isang lihim na misyon sa Russia. Tinanggihan ng gobyerno ang ideyang ito dahil hindi maganda ang relasyon sa pagitan ng US at Russia. Kaya sa halip, pinuntahan ni Dan ang kanyang ama na si James na may koleksyon ng mga hindi rehistradong eroplano para paliparin ang mga ito sa Russia. Ang huli ay agad na sumang-ayon at dumating si Teniente Hart dala ang isang batch ng mga bagong gawang lason. Pagkaraan ng ilang oras, dumating sila sa Academy of Glacier Sciences sa hilagang Russia. Agad silang nagsimulang tumingin sa paligid para sa mga palatandaan ng anumang kakaiba. Sa lalong madaling panahon ay nakarating ang koponan sa isang lokasyon kung saan huminto sa paggana ang mga electronic device dahil sa kakaibang magnetic field na nakapalibot sa lugar. Gamit ang maraming pampasabog, binuksan nila ang butas sa lupa na tila pasukan sa isang sinaunang kuweba. Ang koponan ay maingat na pumasok at nagawang mahanap ang nagyayelong alien spaceship. Pagkatapos ay pinutol nila ang yelo gamit ang chainsaw at pumasok sa ship. Naiwan sina Charlie at James sa labas kung sakaling may magtangkang tumakas. Maya-maya ay nakarating ang grupo sa cockpit at napagtanto na ito ay isang crash site. Lumalabas na hindi intensyon ng mga alien na pumunta sa Earth. Pumunta sila sa isa pang silid at nakita ang aktwal na White Spike sa loob ng isang serye ng mga biopod na nagpapaunawa sa kanila na sila ay kargamento. Ang mga nilalang na ito ay nilikha ng ilang lahi ng alien bilang mga sandata upang sakupin ang ibang mga planeta. Gayunpaman, mabilis na sinimulan ng koponan ang pagturok ng lason sa mga pods at pinanood ang mga White Spike na nanginginig sa sakit na nagpapatunay na gumana ang lason. Gayunpaman, ang kanilang pag-iyak ay gumising sa mga alien na hindi pa natuturukan na naging dahilan upang masira ang kanilang mga pod at umatake. Ang koponan ay bumaril ng marami hanggat maaari, ngunit ang ilan sa kanila ay nakatakas. Sa kritikal na sandaling ito, sinabi ni Dorian na wala silang pagpipilian kundi pasabugin ang buong ship. Ibinigay niya kay Dan ang kanyang kuko at nagpas siyang manatili sa likod upang i-activate ang bomba kapag nakalabas na ang lahat. Sa kasamaang palad, ang koponan ay inatake sa kanilang paglabas ng ship at tanging sina Dan, Charlie, at James lamang ang nakatakas bago i-activate ang bomba. Ang bawat nilalang sa loob ng ship ay namatay maliban sa isang alien na malaki at may pulang tiyan na specimen. Napagtanto ni Dan na ito ay babae, na isang problema dahil maaari itong magparami sa pamamagitan ng mga tao, kaya naghiwalay sila para sundan siya. Sa isang napakatalinong paraan, gumawa si Dan ng taong yari sa nyebe at tinakpan ito ng jacket para magmukha itong tao. Ang ray ng White Spike ay agad na nahulog sa bitag na ito at bumagsak pababa. Sa malapit, naghihintay sina Dan at James kasama ang kanilang mga sniper rifles para sa tamang pagkakataong umatake. Lumapag ang reyna at nagpaputok sila at nagpatuloy sa pagbaril hanggang sa nagawa nilang itulak ito sa gilid ng bangin. Sa kasamaang palad, ang malakas na nilalang ay bumalik at umatake kaya napilitang maghiwalay ang mag-ama. Nagpaputok ito ng spike kay Dan mula sa malayo at sinunggaban siya. Gayunpaman, ginamit ng ating bayani ang parehong spike para saksakin ang bibig ng reyna habang si James ay nagtanim ng palakol sa mata nito. Bulag na ngayon ang reyna at nagsimulang gumulong-gulong sa kawalan ng pag-asa. Sinamantala ni Dan ang pagkakataong ito para iturok ang lason sa kanyang binti ngunit sa kanyang labis na pagkagulat, ang reynang White Spike ay matalino at pinutol ang sariling binti bago kumalat ang lason.
Sa maigting na sandaling ito, itinaas ni James ang nasugatan na kamay upang maamoy ng alien ang dugo at sundan siya. Gayunpaman, tumanggi si Dan na hayaang mamatay ang kanyang ama kaya, tumalon siya sa Reyna, hiniwa ang kanyang leeg gamit ang kuko ni Dorian, ipinasok ang huling vial ng lason sa kanyang bibig bago siya sinipa muli sa bangin dahilan upang ang Reyna ay bumagsak sa malaking bato at sa wakas ay namatay. Kinabukasan ng newscast sa buong mundo ay nagulat ng nangyaring pagsabog sa Russia na ikinamatay ng isang grupo ng mga alien at sinusubukan ng gobyerno na tumanggap ng karangalan para sa buong operasyon. Samantala, umuwi si Dan at muling nakasama ang kanyang pamilya. Isinantabi na rin niya ang lahat ng sama ng loob at niyakap ang kanyang ama. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.